pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat. Napakagandang araw ito para mag-usap na naman tayo at makakilala ng mga tao na tinitingala ng marami sa iba't ibang mga larangan. Ako po si Efren Palderina, ang samantalang humahalili kay Kuya Dan Andrew Cura at kagalakan ko po at privilege na talagang maihatid sa inyo ang programang Ehemplo sa araw na ito. Thank you for joining us. Kung saan man kayo nandoon, sa Kamaynilaan, sa mga probinsya, o saan man sa mundo. Well, thank you for joining us. I'm sure may enjoy ninyo itong gagawin nating pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan, na pagkilala natin sa ating guest sa Ehemplo ngayong araw. Ito pong programang ito ay naririnig sa Maynila sa 702 DZAS. Sa Bacolod naman, sa DYVS din. Mayang adlaw po sa inyong tanan. At sa South Cotabato, sa DXKI. Doon po sa Santiago, Isabela, naririnig ito sa DZMR na ibang adlaw po sa inyo. Sa Cagayan de Oro, ito ay naririnig sa 103.3 The New J Radio. Maayong adlaw po sa inyo. At sa Quezon, Palawan, sa 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. At syempre, online, pwede po itong masundan din sa iba't ibang mga platforms ng FEBC. Unang-una na dyan, ang website nito ay ang www.febc.ph. Puntahan lang po ninyo yung 702 DZS FEBC Radio TV Facebook Live. At syempre, napapakinggan din ito doon sa mobile app ng FEBC na ang tawag ay FEBC PH Stream. Kung ito po ay inyong na-download na, ang dali-dali po namang hanapin ang stasyon na gusto ninyong mapakinggan doon sa app na yon. At syempre, naririnig din ito sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang Ehemplo, sakaling ito po ang first time ninyong makapakinig sa Ehemplo, ay tulad ng sinasabi ng program title nito, ito'y pakikipag-usap sa mga tao na talagang nagpapakita ng buhay na nagsisilbing halimbawa para sa iba, para matularan, para mapagkunan ng aral at makita kung paano dapat isinasabuhay ang kapakipakinabang na buhay sa atin. So ito po ay linggo-linggo nating naririnig at sa araw na ito ay makikilala natin ang ating guest. Likas po sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin. Hindi po ba? Lalo na sa higit na nangangailangan. At nakita natin dyan sa loob ng nakaraang 2 taon ay talagang yung tulungan ay lalong tumingkad. Alam po natin kasi ang sitwasyon ng kahirapan sa ating bansa. Ngayong araw, kikilalanan natin ang isa nating kababayan na nagpapamalas ng malasakit sa mga kapatid nating Aita. Siya po ay walang iba kundi si Chef Chris Garcia Gomez. Nako, hindi ko alam ko ito'y nadaanan na ninyo, nabasa na ninyo ang kanyang pangalan o mga artikulo tungkol sa kanya. Siya po ay isang executive chef, owner po siya ng Chef's Creations at organizer ng Operation Share a Blessing. Nagtapos po ng pag-aaral sa Don Honorio Ventura State University sa technical course na Technical Drafting. Medyo parang malayo yun sa pagluluto. Anyway, tanyag po na executive chef mula sa iba't ibang mga cruise lines tulad ng Dream Cruises,
Amazamara Club Cruises, Norwegian Cruise Line, Orient Lines. Owner po siya ng Chef's Creations sa San Fernando, Pampanga. Noong 2018, tinatag ni Chef Chris ang Operation Share a Blessing na layong tulungan ang mga kababayan nating Aita sa Porac, Pampanga na maibenta ang kanilang mga tanim na produkto katulad ng gulay at prutas sa mga pamilihan na sa tamang presyo. So napakagandang makita natin kung paano niya isinasagawa ito. So, welcome po natin si Chef Chris sa Ehemplo. Magandang araw po, Chef Chris Gomez. Magandang araw po, Kuya F. At ako po ay nalulugod at masaya at naimbita kami sa Ehemplo. Ito pong inyong background sa pag-aaral ay drafting. Paano napunta sa pagiging chef naman at naging takbo ng inyong professional life? Yun nga po, Kuya F, napakalayo po dahil technical drafting po ang aking natapos. Pero sa puso ko po kasi may hilig ako sa pagluluto. So, nung April 13, year 2000, nabigyan po ako ng pagkakataon na magtrabaho sa cruise ship at nagsimula po ako bilang isang trainee cook. So, sa pagkakataon pong yon, napag-aralan po ang sa kusina, sa pagluluto. At sa biyaya tabag po ng Panginoon, ang ini-expect ko lang po ay yung pangarap ko ay maging first cook lang. Masaya na po ako. Okay. Pero hindi ko po inaakala na ikakaloob po ng ating may kapal na doon po sa maabot ko po yung pinakamataas na posisyon sa kusina. Okay. Talagang maraming mga bagay sa buhay na hindi kasama sa plano, no, sa simula. Opo. Pero doon napupunta na minsan nakakagulat ka. Nagkaroon ka ba ng experience na hoy, tama ito kasi dati naman akong nahilig sa pagluluto. Meron ka bang background sa pagluluto? Sa pamilya, na-expose ka ba dyan? Bago po ako barko po, nakapagtrabaho naman po ako sa catering services. Okay. And then po nagkaroon po ng chance na makapagtrabaho din sa sa hotel po ng mahigit 1 year. Then yun na po, bigyan po ako ng pagkakataon na pagtrabaho sa barko bilang isang trainee ko. Itong pagiging cook ay syempre minsan ay nakikita natin ang mga cook ay nag-iisa, nagluluto, pero in the situation sa barko, syempre teamwork yan. Tama po ba yun? Okay. Opo, totoo po yun. Nung time na po yun, syempre, kasi po opening po kami ng barko eh. So, first timer po kami, then opening kami. So, marami po akong kasama na kaibigan na nagtutulong-tulong po kami na nag-share po ng knowledge namin and skill. So, yun nga po at nagkakatulungan kami. Sa biyaya tabag po ng Panginoon, kami naman po ay nakasurvive dun sa pagbubukas namin ng barko. Hanggang makabalik na po kami after 1 year, yun nga po, na-promote po ako bilang isang assistant cook. Okay. At nagtuloy-tuloy na po yun. Ang ganda. Ang pagiging mahusay na cook, kasi napopromote, ang pagiging mahusay na team worker ay hindi basta-basta na nagagawa yan. Yan ay natututunan, yan ay napipick up kahit bata pa. Meron ka bang natatandaan na ganyang klaseng impluwensya sa buhay mo na yung pagiging member ng isang team, yung pagiging miyembro ng isang grupo ay talagang kailangang pagsikapan na paghusayan para hindi ka parating naghahanap na ikaw ang bida, ikaw ang nauuna at naaangat? Opo, actually po yung grandfather ko po na lagi akong sinasama nila doon sa mga organization nila at sa kagawain. So tumatak po sa isipan ko yun. Yung hindi naman po kailangan na maging isang leader ka o nakaangat para makatulong ka sa kapwa-tao mo or makapaglingkod ka. Tsaka yung kung paano po yung teamwork, natutunan ko rin po yung pakikipagkapwa-tao sa kanya. Okay. Sino ang masasabi mo na parang pinagkunan mo niyan? Saan mo nakuha yung ganyang attitude, ng iyong karakter? Actually po,
sa mga tao po, wala po akong sinusundan eh. Pero bilang isang Kristiyano po, natouch po ako dun sa isang Bible verse sa mga Hebreo, yung pong sinasabi, at huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinululugdan ng Diyos. So, doon po ako natouch sa Kuya F. Kaya magmula po nung mabasa ko yung verse na yun, sabi ko, hindi mo kailangan na nasa politika ka o sa malaking kumpanya ka na para makatulong ka sa kapwa eh. So, yun nga po nung December 2017, kasama po ng mga kasamahan kong tripulante, kumakain po kami sa isang mesa, sa crew mess, at nag-usap-usap po kami. Sabi ko, alam nyo ka ako, binle-bless tayo so much ng Panginoon. Bakit hindi natin i-share yung blessing natin? So, nag-agree naman po sila. So, nung una po ay 3 lang kami. Yung kasamahan ko po na chief baker, si Chef Rolly Groson, at isa pong second cook na si Chef Dennis Batul. So sabi nila, sige, ayusin natin yan at kausapin natin ang mga kasamahan natin. So sa biyaya at tabag po ng Panginoon, pumayag po yung mga kasamahan namin. Kaya po nung first outreach po namin is January 12, 2018 sa barangay sa sitio dito po sa may sitio Banabas sa Sapang Uwak. Okay. Yun po, isibilang po ang unang outreach po ng Operation Share a Blessing sa pamamagitan po ng mga kasamahan kong tripulante at kasamahan kapatiran po sa Christian mission po. Ayun. So ibig sabihin, habang kayo ay nag-uusap na dapat maipasa naman natin sa iba itong mga blessing na nararanasan natin, ano, para hindi mahinto sa atin na lang, ano. Meron ka bang experience na nahirapang i-sell yung idea, nagkaroon ba ng konting resistance? Meron bang ganon? Meron bang nagduda na hindi pwede yan? Na, ano, parang medyo mahirap yata yan. Anong klaseng reaction ang nakuha mo nung una mong nabanggit yung konsepto? Sa bagay po na yan, sir, hindi naman po lahat ng tao na please natin sa mga ganyang bagay. Merong pong mga ayaw, merong tatanggi, merong hindi masaya. Pero meron pong mangilan-ilan. Ngunit hindi ko po yun tinake as a negative thing. So, kinuha ko po in a positive way. Kung hindi po nila gusto, hindi po namin pinipilit. So, kami na lang pong mga gusto na tumulong, kami na lang po ang nagsama-sama. Then later po, sir, nakita nila na maganda po yung hangarin namin. So sila po mismo ang porsige na sumama po sa amin. Then yun nga po, actually after po nun, by April, nagkaroon po ng lindol sa Pilipinas kung hindi po ako nagkakamali. At ang center po ng lindol ay dito sa bandang Mount Pinatubo. So yung mga kapatid na ayata po na tinulungan namin, na giba po yung mga bahay nila. So pagka-bakasyon ko po ng June, pagka-uwi ko, nagtungo na naman po kami sa kanila upang hatiran po sila ng tulong muli at konting financial na tulong para pang paggawa po ng kanilang mga bahay po. Ayun po, at sa biyaya at habang po ng Panginoon, nagtuloy-tuloy. Then bumalik na naman po kami sa kanila ng December para sa mga bata. Dahil po sa sobrang galak po ng mga kasamahan namin, nakita po nila yung galak po doon sa mga tao na natutulungan namin. Talaga pong dumagsa po yung pag-share ng blessing sa mga ang nakakatuwa po ay yung naidala po namin yung isang fast food na character sa bundok at talagang tuwang-tuwa po yung mga batang ayeta at in-enjoy nila pati po yung pagkain. Okay. At hindi lamang po yun dahil nga po sa dami ng tumutulong, pati po nung pumutok po ang bulkang Taal ay nakapaghandog din po kami ng tulong sa 3 barangay sa Batangas na malapit po sa area po ng Taal. Kaya po ako po ay nagpapasalamat sa mga kasama kong tripulante na
hindi po sila nagsawang magbigay po ng suporta sa Operation Share a Blessing. Gayon din po sa mga kapartner namin, mga kapatid sa pananampalataya, ay hindi po sila nagsawang tumulong. Kaya hindi lamang po ito sa akin o sa aking mga kasamahan, ngunit ito po ay sa biyaya at habag po ng Panginoon na ibinigay po sa amin. Okay. Na ikatiwala lang po. Para sa mga nakikinig sa atin ngayon ay syempre dahil ang simula ng Share a Blessing ay isang konsepto ng pagtulong sa kapwa, dahil may blessing na dumarating sa iyo, gusto mo maibigay naman ng blessing na yan sa iba, and then pick up yun ng ibang mga kasamahan mo sa barko. Pero paano siya nagsimula na makahanap ng tutulungan? Paano ninyo naplano yung uri ng pagtulong na gagawin ninyo sa mga community na inyong natukoy? Kayo rin ba ang nag-usap at nagplano nun? Opo, kami rin po ang nag-usap. Yung una po, habang nagdi-dinner kami, yung late dinner namin, nagsusearch po kami sa internet kung sino yung mga matutulungan namin. So, meron na po kaming nakita around in Florida Blanca, Pampanga. But later po at nakita po namin na medyo maayos na po yung kanilang lugar at marami na pong tumutulong. So, may hinanap, meron po kami nakita, yun nga po, yung Sitio Banaba sa Sapang Uwak, na talagang napaka-remote area po. Napakahirap pong puntahan dahil sa totoo lang po ay inanghirap po kami ng 4x4 truck para lang makaakyat doon. Okay. So, pinagtanong ko po yun sa mga kasama naming mga taga-Porac at nagkataon po yung isang kasama ko, si Chef Dennis Batul, yung pong auntie niya na engineer ngayon po is acting Department of Agriculture po siya sa Porac, Pampanga. Nagtanong po kami sa kanya at kinlaro po niya na kailangan po talaga ng tulong ng mga tao doon. Unang-una po ay wala po silang kuryente, wala po silang tubig. So, ang pagkuha po nila ng tubig ay bababa pa po sila. Kung maglalakad po sila, 4 na oras po ang balikan bago po maiakit yung tubig. Yun po ang situation na talagang, kaya po doon po kami unang nagsimula. Doon po sa Sitio Banaba. Ayun. So, ibig sabihin, hindi mahirap magplano kung talagang nasa sa puso na yung pagtulong, dahil hindi mahirap maghanap ng mga matutulungan. Meron tayong kababayang nangangailangan ng tulong. Opo. So, yun nga po, dahil kami po ay nasa barko, naging katulong po namin yung mga kabiyak namin. Sila po yung mga nag-organize dito. Habang po kami nasa barko, nagpaplano na kami at sila naman po ang nag-fulfill po ng mga plan namin. Sila na rin po yung mga nag-ayos ng mga kailangan namin. At nung umuwi po kami, yun po, after a day po, nakipagkita na po kami sa barangay captain po ng Sapang Uwak nung time na yon. Ayun. So, ibig sabihin, talagang hindi lang mga kapwa tripulante ang nag-involved, pati na sina Mrs. ay na-involved na rin. Ano naging reaksyon ng mga Mrs. nung una nilang narinig ang inyong balak? Yung mga misis po namin ay wala pong tumanggi. Okay. Sumuporta po sila. At ang sabi po nila, tama yung ginagawa ninyong yan. Sabi niya, kasi yung kung saan-saan mapupunta yung mga pera na kung anong ibinibili nyo na ba't hindi na lang natin ibigay dyan. So, yun nga po. At kami naman po yung nagagalak at tuwan-tuwa. At yung mga misis po namin ay sumuporta. Katunayan nga po, nung pumutok po ang Bulkang Pinatubo, Bulkang Taal, ni isa po sa amin ay wala rito sa Pilipinas. So, ang mga misis po namin ang nag-organize at nakipag-coordinate po doon sa Taal, Batangas, doon po sa 3 barangay na tutulungan. So, yun po at kung di po ako magkakamali, buwan po ng Febrero yon nung magtungo sila sa Taal. At sa biyaya po ng Panginoon ay 300 pamilya po sa 3 barangay ang natulungan.
Okay. Itong ginagawa ninyo ngayon ay siyempre napakalaking bagay kasi marami na ang tumutulong. Ang gobyerno, ang iba't iba mga community, iba't iba mga individual, nagtutulungan na. At basta nga mayroong pangangailangan, andyan dyan ang Pilipino para magbigay ng ayuda. Pero as far as itong share a blessing na inyo itinataga, kayo mga magkakasama sa barko, ano nakikita niyo sa future para dito? Anong nakikita ninyo magiging direksyon nito sa hinaharap? Ang sa akin po at sa mga kasamahan ko, ang nakikita po namin ay lalo pong lalawak ang matutulungan namin at ang maaabot namin. Sa katunayan po ngayon, Kuya F, ay nagugulat na lang po ako. Ang dami pong nagsisitawag sa akin na gusto mag-share ng blessing through Operation Share a Blessing. Noong nakaraang January 10 po, nakapag-share po kami ng blessing sa mga bata at sa mga kapatid dito sa may Barangay Cambias sa Porac, Pampanga sa pamamagitan po ng isang Filipino OFW na mula sa Milan, Italy, si Miss Daisy Bergonio. Na nagpadala po ng tulong para sa 120 families at nagpakain po sa 150 na bata. So, nakipagtulungan po siya sa amin. So, kami din po ay kasama ang mga kapatid sa Jesus is Lord Church at Bible Christian. Nagkaisa din po kami upang magdagdag po dun sa mission na yon. Kaya po naging matagumpay po. Itong inyong ginagawa ay talagang sa tingin ko at nakita na ninyo na hindi matatapos ang trabaho. Hindi mawawalan ng mga kababayan natin na nangangailangan. At meron pagkakataon na bubuksan ng Panginoon na para matulungan na. And therefore, dadami ang mga opportunities para makasali rin yung iba. At this point. Sa ngayon ba, ilan kayo na parang active dito sa Share a Blessing? Sa mga tripulante po, meron po kaming active member na mahigit 30 katao. Okay. And then po, nakipag-partner rin po ang mga kapatid sa Jesus is Lord Church at saka sa Bible Christian Church sa Pampanga. At saka kasalukuyan po yung Kitchen Knife Warriors of the Philippine Foundation na pinangungunahan po ni Chef Jobert Caniedo ay nakipag-partner rin po sa amin. Ganun din po ang Gawad Kalinga. Kaya nga po ngayon po ay lumalaki sa biyaya po ng Panginoon ito pong darating na February, hindi lang po kami sa Pampanga na. Meron na po kaming schedule po sa Tarlac sa darating po na February 27, nasa Tarlac na po kami. At sa darating pong March, meron po kaming schedule sa Bataan at saka sa Nueva Ecija po. Kaya po sabi ko, nakakapuno ng galak sa puso dahil nagsimula kami sa Pampanga. Ngayon, lumalabas na po kami ng Pampanga upang maabot po yung mga kapatid nating mga ayata na nangangailangan. Hindi lamang po dun sa physical na pangangailangan, kundi din po sa spiritual na pangangailangan. Napakagandang pangitain yan at isang bagay na pwedeng magawa. Hindi naman kailangan na ikaw ay super na malaking resources mo. Pero ang kailangan lang may pusong gustong tumulong at darating ang provision. Maraming salamat sa mga paunang kwento mo sa amin, Chef Chris Gomez. Ito po ang ehemplo. Kayo po ay nakikinig sa ating lingguhang palatuntunang ito. Si Chef Chris po ay isang executive chef at organizer ng Operation Share a Blessing. Yun po ang kanyang ikinukwento na isinasagawa ng kanyang mga kasamahan sa barko. At pagpapatuloy po natin ang kwentuhan with Chef Chris after just a short break. Diyan lang po kayo at kami po ay magbabalik.
Magrehistro na! Sana all! Huwag ibenta ang iyong boto! Sana all! Kilalanin ang totoong lider ng ating bansa base sa kanyang platapormang makapublikong serbisyo para sa masa. Dapat all! Paalalang hatid ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Nagbabalik po ang Ehemplo. Ito po ang programang inihahatid sa inyo ng FEBC Philippines kung saan tayo ay kumakausap ng iba't ibang mga kababayan natin sa iba't ibang larangan. Sila po ay iba-iba ang mga gawain, iba-iba ang kanilang mga komunidad at background, pero iisa lang po ang common sa kanilang lahat. Sila po ay nagsisilbing halimbawa ng paggamit ng buhay, ng panahon natin sa kapaki-pakinabang na paraan upang matularan ng iba, upang maging ehemplo sa kapwa. At ang ating pong guest ngayong araw na ito ay si Chef Chris Garcia Gomez. Executive Chef po siya at owner ng Chef's Creations. Organizer din siya ng Operation Share a Blessing. Yun nga po ang naikwento niya sa unang bahagi ng ating programang Ehemplo ngayong araw. Chef Chris, kanina sa pagkukwento mo ay talagang lumitaw na hindi ito flash in the pan. Hindi ito parang nagkataon lang, may need, sige gawin nga natin tapos nawala na parang bula. Parang ito'y nagpapatuloy. At ito ay parang iba ang nagdadrive sa inyo. Hindi ito parang katuwaan. At hindi ito parang nakahiligan lang, naiinip, bored, homesick, sige gawa nga tayo. Hindi. Pero sa kwenta mo lumalabas na ito ay talagang passion na galing sa inyong puso. Nagkaroon ba, meron ka bang napansin na pagbabago sa attitude ng iyong mga kasamahan na nag-grow sila bilang mga individual doon sa passion na yon? Na sa simula ay parang hindi malinaw pero ngayon ay talagang gusto na nila ito at bahagi ito ng kanilang misyon sa buhay. Meron ka ba nakitang ganong progress sa kanila? Meron po, napakalaki po. Dati kasi po, pag nag-post po ako, sasabihan ko sila isa-isa. So ngayon po, pag meron na po kaming schedule, hindi ko na po kailangan sabihan sila. Sila po mismo ang nagkukusa na, ay tatanong kung kailan, so kung ano yung maiseshare nila. Kaya malaking bagay po, malaking impact po kasi yung lalo po ay nakita nila yung pagtulong namin sa kapwa. Actually po, Kuya F, ay hindi lang po yung sa Operation Share a Blessing ang nangyari. Gawa nga po nung sa pag-akyat po namin sa bundok, nakita po namin yung situation ng mga kapatid na Ayeta sa kanilang mga kalakal. So, one time po na nagpunta ako doon ay talaga pong parang sinaksak yung puso ko doon sa meron pong mga namimili doon na binabarat po yung mga paninda nila. Imagine po, Kuya F, yung 1 kilo na ube, ibili lang po ng 20 pesos per kilo. Samantalang, pag nabili po nila, ibebenta po nila sa kapatagan ng 70 pesos per kilo. So, mas malaki pa po yung kinikita nila sa mga kapatid na Ayeta. So, isang araw po, sumama po ako sa pag-harvest ng ube. Talaga pong halos sumuko po ako, Kuya F, dahil kala ko po yung mga ubi nila ay nasa taniman na platform po. Hindi po pala. Ang mga ubi po pala nila ay nasa sa isang punong kahoy. Papaligiran po nila ng 4 na ube. So, hiwa-hiwalay po. So, inabot po kami ng 5 oras sa pag-aani ng ube na 60 kilos lang po yun. Then, pasampasan po nung 60 years old na matandang Aita at paakyat at
panahon po, sabi ko, yung 20 pesos is not worth for them, sabi ko. So, kinausap po sila, sabi ko, nais namin kayong tulungan na maibenta ninyo ang yung mga produkto doon sa tamang halaga at tamang presyo. At maghahanap ako ng mga tao na pwede natin supplyan nang sa gayon matulungan tayo. So, kami naman po, ginawa po namin yung aming makakaya at sa biyaya at habag po ng Panginoon ay nakahanap po kami ng mga tao na masusuplayan. So yung mga kapatid na ayeta po, ngayon, hindi na po bumaba. Kami na po ang kumukuha ng mga produkto nila at ibinebenta po namin. Binabayaran po namin ng magandang halaga sa kanila. Dati po yung 20 pesos, ngayon po ay nakukuha po namin from 45 pesos to 60 pesos. Depende po sa market kung na may benta ang ube. Kami naman po, ibinebenta po namin, dinideliver namin, nakakarating po kami ng Manila, Cavite, Laguna, na ibebenta po namin sa halagang 75 pesos to 85 pesos. Depende po kasi sa dating ng ube sa amin. At yung benefit po nung kinikita namin doon, syempre po kami kumikita rin, pero yung 4% po noon ay napupunta po sa Operation Share a Blessing. Siya naman po ang pinagpupondo po namin na pambili ng mga bigas, dilata o kung ano po yung kailangan dun sa Operation Share a Blessing. Kaya i-create ko po yung sa mga kapatid na ayeta para po makapagbenta po kami. Nag-create po kami ng bagong page, yun po yung Kabalen Ayeta Farmers and Partners na kung saan pwede po silang i-message kami directly para makabili po sila at i-deliver po namin sa kanilang mga lugar. Ibig sabihin, itong pagtulong sa mga farmers na ayeta sa kanilang pagbebenta ng kanilang ube ay bali naging bagong bahagi na ng inyong pagtulong kasi yung una ay pagka may kalamidad tutulong ang inyong grupo. Pero ngayon, iba na kasi merong nababanggit na mga nagtatanim at na-exploit sila dahil sobrang baba ng bili sa kanilang ani. Tapos pagka binenta pala sa lowland ay malaki ang tubo. Pero ibang advocacy na yon. So talagang medyo nangangailangan nyo ng ibang uri ng approach, hindi ba, Chef Chris? Opo. Sa katunayan po, Kuya F, sa panig ko naman po dito sa Chef's Creation, yung pong mga ube nila nagagamit ko rin. Meron po akong produkto na ube jam, ube halaya, at gumawa rin po ako ng ube cream cheese ensimada at ube makapuno ensimada na ibinebenta rin po namin. So, nakakatulong din po kami sa kanila sa panig po ng Chef's Creation. At ngayon po, yung Kabalen Ayetas Partners and Farmers and Partners ay nabuksan nga po yan last year upang matulungan na magbenta ang mga kapatid na ayeta. Last year po ay nakapagbenta po kami ng almost 8,000 kilos of ube. At tuwang-tuwa po yung mga kapatid na ayeta. Sabi nila, Brother Chris, sa susunod na taon, hindi na kami magbebenta ng ube kung saan-saan sa kalsada at sa mga tao na umakyat dito na napagkababa ng presyo. Kaya sabi niya, sa'yo na lang namin ibebenta. So, yun nga po, itong year na to talaga pong yung pong page na Kabalen Ayetas Farmers ay nakilala po at ang dami pong nag-order. So, ito pong taon na to, nakapag-produce po kami ng more than 9,000 kilos of ube. May nakarating po ng Bicol, nakarating po ng Cavite, Manila, Bulacan, Pampanga, Laguna, at saka sa Ilocos at Pangasinan po. Yung iba po ay ipinapaship na lang po namin. Sa katunayan po, meron pong nakikipag-transact sa amin kung pwede daw po namin i-export patungong United States. Kaya lang po, wala po akong alam na malalapitan tungkol doon. At ang
concern lang po namin ngayon kasi sa katunayan po, meron silang mga luya na ibebenta na sa mahigit 20 tons po. Kaya ngayon po naghahanap po kami na masusuplayan po namin ng luya nila directly para maibenta po yung luya nila ngayong kasalukuyan. So at the same time po nakikipag-coordinate na rin po ako sa government na kung paano po sila mabigyan ng livelihood. Katulad po ng mabigyan po sila ng alagang manok or kambing para po ang nasa puso ko po kasi Kuya F, hindi yung meron po tayong kasabihan na yung kapatid mo na nangangailangan ay huwag mo lang siyang bibigyan ng isda upang kumain. Dapat po turuan mo po siyang mangisda upang matuto siyang maghanap buhay at may susustento sa kanyang pamilya at makakain. Yan po ang advocacy namin ngayon na yung hindi lang po yung pagtulong, kung hindi po yung turuan po namin sila na makapag-hanap buhay. Sa totoo lamang po, napakasipag po ng ating mga kapatid na AITA. Ngunit ang nakakalungkot po, hindi po sapat ang ibinibigay na atensyon ng gobyerno sa kanila. Kaya yun po ang nais ko, nananawagan po ako kung naririnig po ng mga nasa gobyerno na nawa po yung maging pantay po yung pagtingin natin sa mga unat at sa mga kulot na sa kung ano po yung suporta na binibigay natin sa kapatagan, nawa po yung ganun din po ang suporta ang ibigay nila sa mga kapatid na AITA po. Okay. Laking hamon niyan at nakikita natin yung resulta o bunga ay talagang hindi matatawaran kasi from generation to generation maililipat yung ganyang uri ng attitude at pagsisipag at pagpupursige. COVID-19 pandemic ngayon, ano naging epekto noon sa takbo ng pagtatanim, pag-ani, pagbebenta ng ube ng mga AITA farmers? Actually po, Kuya F, itong COVID-19 ay sa kanila po ay naging mas productive po doon sa pagtatanim. Dahil nga po, naging productive po at mas malaki po ang naging benta nila dahil yun nga po, natulungan po namin sila na maibenta po yung kanilang mga produkto. Ako nga po, hindi ko inaakala. Ang inaakala ko po, Kuya F, ay nung magkaroon po ng COVID-19, ang iniisip ko po ay mahinto po yung Operation Share a Blessing. Dahil marami po sa amin ang wala pang schedule. Katulad ko po, magdadalawang taon na ako naririto at wala pang schedule, naghihintay. Pero alam niyo po, Kuya F, sa biyaya at habag po ng Panginoon, hindi po nahinto Lalo po umusbong yung Operation Share a Blessing. Kaya sabi ko nga po, hindi talaga hindi katuwiran yung wala kang trabaho. Kung nasa puso mo yung pagtulong at kasama mo ang Panginoon, lagi doon, gagawa ng paraan ng Panginoon. Kaya po nagpapasalamat po ako, Kuya Ed, sa mga naging partners namin. Pwede ko po silang mabanggit, yung Kitchen Knife Warriors of the Philippines, Jesus is Lord Church, yung Bible Christian Church of Pampanga, gayon din po yung Ladies of Charities ng Apalit, Pampanga, yung Gawad Kalinga, ganon din po yung Kapampangan ko pag Maragol ko. At yung mga individual person po na tumutulong, hindi ko na po sila babanggitin pero alam po ninyo kung sino kayo at alam po ng Diyos yung nasa puso nyo dahil ayaw po ninyong magpabanggit. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo at pag-share po ng blessing. Hindi po magiging matagumpay ang pagtulong natin sa mga kapwa AITA at kapwa Pilipino na nangangailangan kung hindi po kayo sumusuporta sa amin. At lalong higit po ako nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay na hindi po nagkulang sa amin sa pagtulong upang mailunsad ang pagtulong sa kapwa. Ayun, napakaganda. Ano ang mga nadaanan mo na parang mahirap? Sa kwento mo kasi, syempre ang daming mga opportunities para tumulong. Ang dami ring mga challenges, maraming mga hamon. Nagkaroon ka na ba ng okasyon ng panahon na parang hirap ka na, gusto mo nang sumuko, bakit ako lang ito, bakit hindi ako nasasamahan ng iba pang mga tao? At
tuloy inabot ka ng pagod o pagdududa sa kung itutuloy pa ba ito o hindi? Sa Kuya, minsan po last year na-encounter ko po yan, yung sabi ko malapit na yung wala pang nagre-respond sa mga kasamahan ko at sa ibang mga kaibigan namin. Sabi ko, it's only 2 weeks po bago po yung Operation Share a Blessing. Talagang kakaunti pa lang po yung nagre-response. Yung time po nun is 300 families po ang susuportahan namin. So ang nasa akin pong mga goods ay pang 100 families pa lang po. But then po nung sabi ko, sige, sabi ko mag-pack na tayo ng mga goods at maipost na natin. So nung nag-pack po kami ng goods, so naka 112 goods lang po kami. Then later po, ipinost ko yon. Sabi ko, nagsisimula na ng pag-pack ng goods para sa darating na Operation Share a Blessing natin dito sa Barangay Camyas. Bigla-bigla na lang po, kinabukasan, ang dami na pong nag-message sa akin. Sabi niya, Brother Chris, kuhanin mo yung ganito rito. Magpapadala ako ng ganito. Sabi niya, kuhanin mo sa Western Union, pambili ng bigas, pambili ng tsinelas. Kaya po, yun lang po ang na-encounter ko. Pero sa biyaya at habag po ng Panginoon, kasi po kami, Kuya, sa totoo lang, hindi po kami nakadepende sa sarili namin eh. Nakadepende po kami sa tulong po ng Panginoon. Kaya po kami laging nagpe-pray. Kaya sabi ko, walang imposible kahit yan. Wala pa tayo. Meron na yan, sabi ko. Kaya po yung mga schedule namin, kahit lapit-lapit na, sabi ko, yun nga noon 1 week na lang nag-provide ang Panginoon. Ngayon pa ako na nakikita nila. Kaya yun lang po ang naging challenge, Kuya. Okay. Pero natutuwa po ako, nagagalak at nag-response naman po yung mga kapatid nung makita po yung nakita nila kami na nagre-repack na talagang dumagsana naman po yung mga pinapadala po nila. Okay. Yung mga natutulungan natin, ng mga AITA, meron ka bang natatandaan na uri ng response na hindi mo malilimutan? May lumapit ba sa'yo at nagkwento? Meron ka bang nakitang pagbabago sa buhay nila, sa kabuhayan nila? Ano ang parang nag-stand out sa'yo na parang nagsisilbing inspirasyon para maipagpatuloy mo ito? Meron pong lumapit sa akin, Kuya Ed, at nagpapasalamat. Dito po sa lalong-lalo na po yung sa Barangay Camyas, sila Pastor Robert, sabi nila, gawa po ng yung kanila pong church ay nagiba po ng lindol. So ngayon po sila ay nag-church sa ilalim po ng mga puno. So nag-launch po kami nung 10 piso para sa kapilya upang maumpisahan. So ngayon po biyaya tabag po ng Panginoon, nakapag-layout na po kami doon sa bagong church nila sa itaas po ng bundok. So, sabi po ni Pastor Robert, hindi ko po makakalimutan, matagal na namin pinag-pray ito. Sabi niya, ikaw kapatid ang binigay ng kasagutan ng Diyos, sabi niya. Sa kadahilan ng hindi mabilis ang pagpapagawa, sabi niya, pero ngayon nakikita namin unti-unti tumatayo ang church building. Sa katunayan nga po, Kuya, kaapon lang meron pong nag-message sa akin, nagpi-pledge ng 10,000 pesos. Sabi ko, wow, malaking bagay na yun, pambili na ng hollow block. So, yun nga po, meron po kami inilunsan na sa Facebook na 10 piso para sa kapilya. So, sa maliit na amount po, makakatulong po yung 10 piso para makapagpatayo po ng kapilya. Actually po, hindi lang po yun. Dito po sa may Barangay Sapakuwa, yung isang church po doon, natulungan po din po namin dahil wala po silang gamit na laptop nung time na yon. So, nakapag-produce po kami ng laptop na naibigay namin sa kanila kasama yung projector at saka yung projector screen. Kaya tuwang-tuwa po sila ngayon. Meron na po silang nagagamit na laptop. Hindi lang po yung sa pangkabuhayan or sa pangangailangan nila na physical, pati po yung sa pangangailangan na spiritual ay ipoprovide na po ngayon ng share a blessing sa tulong at abag po ng Panginoon.
Napakaganda. Babalikan natin yung ilan sa mga bagay na nasa sa puso mo at nais mong maibahagi sa ating mga kababayang Aita, lalo na sa larangan na nabanggit mo ng kanilang spiritual na buhay at sa mga values na napipick up nila. Yan po naman ay babalikan natin sa pamagitan ng ating programang Ehemplo. Magbabalik po tayo sa loob lamang po ng ilang saglit. Pakinggan ang tugon ng eksperto sa bakuna kontra COVID-19. Unang-una, pagdaan sa FDA, meron silang sarili nilang scientific expert panel para i-review yung datos na sinabmit ng manufacturer, bibigyan ng mas magandang focus ang para sa ating ethnicity. Pagkatapos niyan, pupunta na doon sa tinatawag na Health Technology Assessment Council. Sila naman ang tumitingin not just on the scientific data, but also titignan nila yun bang halagang gugugulin natin para dito sa bakunang to, sulit. Pagkatapos niyan, vaccine experts panel pa na tinitignan din nila yung safety and efficacy of the vaccines. Pagkatapos niyan, meron pang National Immunization Technical Advisory Group. Tinitingnan pa nila sino ang mga grupong dapat mauna. Pinaka-efficient na paraan na maproteksyonan ng buong community ay maabot natin sa pinakamadaling panahon. At meron pang isa, National Adverse Event Following Immunization Committee, na siya namang titingin ng mga reports from the field with respect to adverse reactions. Siyempre, ang hinahabol naman natin ay maproteksyonan sa lalo't madaling panahon. Ang tinig ni Dr. Annalisa Ong Lim ng Department of Health Technical Advisory Group. I'd like to encourage everybody na samantalahin yung opportunity na magpabakuna kung ito man ay iaalok na sa atin, dahil ito ay isa sa ating pinakamabisang paraan na magkaroon ng proteksyon. Hindi lang ito proteksyon para sa ating sarili, pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Tandaan, lamang ang may alam, ngunit ang tamang kaalaman ay dapat hanguin sa kinauukulan. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1, mga talatang 18 at 20. Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapatuloy ang Ehemplo. Sa araw na ito, ikausap natin si Chef Chris Gomez, Executive Chef at Owner ng Chef's Creations. Siya rin po ang organizer ng Operation Share a Blessing at ikinikwento niya ang uri ng tulong na ibinibigay ng Share a Blessing sa ating mga kababayan doon sa mga nasalanta ng mga kalamidad at doon sa mga natutulungan sa kanilang kabuhayan bilang mga
magsasaka, lalo na yung mga AITA farmers and partners, at ito ay naipapaliwanag nga sa kanilang Facebook page. Sa araw na ito ay naging sentro ng ating usapan, Chef Chris, yung pagtulong sa kapwa bilang isang palatandaan ng isang buhay na hindi nababaliwala. Buhay na may silbi, may worth siya. Kailangan ay ang buhay mo hindi lang sinasarili, pinapaganda ang takbo ng buhay mo at pinaangat ang sarili, kundi gusto mo maibahagi sa iba ang anumang blessing. Ganun nagsimula ang Share a Blessing. Ano ang nakikita mo na gusto mong maging pamana sa iyong mga kasama sa barko, sa iyong mga pamilya at sa mga AITA na iyong na inyong natutulungan? Anong uri ng pag-alala ang gusto mong mailagay mo sa kanilang isipan na tungkol sa kanilang experience ng pagtanggap ng blessing mula sa inyo? Ako po, Kuya F, wala po akong gustong ipabatid or ipaalala, kundi lang po yung talagang pagtulong po sa kapwa na nanggagaling sa puso. At yung sa gabay po ng Panginoon na maabot po lahat ng mga nangangailangan. Although po na wala po akong kakayahan, wala po akong sapat na financial para tumulong, pero hindi po hadlang yun, Kuya F. Basta po willing ka, meron kang dedikasyon, meron kang passion, may pag-ibig ka, ay magagawa mo po yun. Kaya ako po ay nalulugod dahil marami na po sa mga kasamaan ko ang nakakasunod. Actually po, hindi lang rito, yung po mga kasamaan naming mga tripulante ay nakapag-umpisa na po sila sa Visayas, nung dito po sa mga nasalantang bagyong Odette. Kasi po nagsabi po sila sa akin, sabi nila, Chef Chris, hindi muna kami makakapag-share ngayon sa Share a Blessing, pero magsishare kami dito sa Visayas. Sabi ko, napakaganda niyan, kako. Wala akong tutol dyan. Ako po'y nagalak, sabi ko, kahit hindi kayo makapag-share dito, ako'y nagagalak dahil naabot natin ang Visayas at Mindanao. Dahil isa yan, sabi ko, sa mga aking gustong abutin. Ngunit sa kadahilanan, kulang ang ating pinansyal na pangangailangan, kako, hindi kami makapunta dyan. Kaya sabi ko, maraming salamat sa inyo at kami nakasuporta naman kung ano man yung mga kailangan ninyo. Sabi ko po sa Kuya F. Ayun. Napakaganda na consistent itong naipapakita ng iyong buhay at ng Share a Blessing na pagtulong. Walang pinipili na uri ng pangangailangan na basta't merong pagkakataong tumulong, sige, kung kaya pa. Yan ang ating mga kababayan ay laging naghahanap ng tao na matutularan. Laging naghahanap ng halimbawa na isang buhay na pwedeng gayahin o kaya masasabing gusto kong maging katulad niya. Panghuling question ko lang, Chef Chris, ay very simple lang. Paano maging isang ehemplo na pwedeng hangaan at tularan ng ibang tao sa iyong karanasan? Sa akin pong karanasan, Kuya F, kung sa ganang akin lamang po, hindi ko kaya. Pati po nung aking mga kasamaan. Ang pinakasikreto po rito ay yung hingin po natin yung habag at gabay ng Panginoon. Yun po ang sikreto, Kuya F. Sa akin po, ayaw ko pong maitas dito ang sarili ko. Ayaw ko po na tularan nila ako dahil sa ako. Ang gusto ko pong maitaas dito ay yung karangalan po ng Panginoon. Dahil po ang nasa likod po ng pagtulong na to ay ang Diyos po na lumalang sa atin. Siya po lahat ang nagbibigay po ng lahat-lahat. Ginamit lang po akong instrumento. So, doon po sa mga gustong tumulong, talaga po na napakahirap, pero pagkasama po natin ng Diyos, wala pong imposible. Kaya inikahit ko po kayo na dumipende po tayo sa Panginoon. Yun nga po, sinasabi ko po dun sa Hebrews 13:16, sabi nga po sa wikang English, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased.
napaparangalan po natin ang Diyos, hindi po yung mga sarili natin. Yun lamang po, Kuya Ed, at nais ko rin pong samantalayin na ang bahaging ito, doon po sa mga gusto pong tumulong sa magbahagi po ng blessing ninyo sa mga nangangailangan na gusto pong magipag-partner sa amin. Huwag po kayong tubiling kontakin po kami. Maaari nyo po akong kontakin sa numero ng cellphone number na 0928-1730-567. Ulitin ko po, 0928-1730-567, or mag-request po kayo ng joining the group sa Operation Share a Blessing, dahil po sa ngayon po naka-private group po siya. I-convert po namin ng maging public siya. Pero po, para po madali, pwede din po kayong kumonek doon sa Kabalan Ayeta Farmers and Partners. Mag-message lang po kayo doon dahil po naka-public po siya. At madali po namin kayong maabot. At saan po ninyo lahat po ng mga itutulong ninyo in kind or in token ay wala pong masasayang at mapupunta po sa ating mga kapatid na ayata o sa mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong. Hindi lang po sa kanilang pang physical or pang financial, maging sa spiritual na pangangailangan po. Napakaganda na paanyaya at paalala na pwede na ang mga ginagawa ninyo sa Share a Blessing ay magawa rin ng iba. Kung hindi man ay makiisa ang ating mga listeners para sa maka-join sa Share a Blessing. Maraming salamat, Chef Christopher Garcia Gomez. Chef Chris, pleasure namin na makilala ka at maipakilala ka at ang inyong mga gawain sa ating mga tagapakinig dito sa FEBC Philippines. Continue to do yung iyong ginagawa at lalo na sa biyaya ng Panginoon bilang pagsunod sa kanyang utos naman na do not forget to do good. Maraming salamat, Chef Chris. Maraming salamat po, Kuya F, at sa inyo pong lahat. At nawa po ay pagpalain po tayong lahat ng Diyos na may kapal. Yan po naman ang ehemplo para sa araw na ito. Ako po si Efren Palyurina, sa ngalan po ni Dan Andrew Cura. Huwag po ninyong kalilimutan na kung kayo naman ay may kilala na parang sa tingin ninyo ay talagang makatutulong para magsilbing ehemplo ang buhay nila at gawain nila sa ating mga kababayan, please let us know. Ang kailangan na po ninyong gawin ay mag-text sa 0999-223-5675 o kaya ay 0916-296-6620. Pwede rin po kayo mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Meron pong Facebook page ang ehemplo. Sa pag nasa Facebook na kayo, ihanapin lang po ang ehemplo FEBC Radio. So maraming salamat po sa ating production assistant sina Aru Mendoza at Brian De La Cruz. Ako po si Efren Palyurina, pansamantalang humahalili kay Dan Andrew Cura na nagpapaalala nga saan man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.